Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. May nakatira noon sa Babilonya na isang lalaking nagngangalang Joachim. Ang asawa niya ay si Susana na anak ni Hilkias. Si Susana ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may takot pa sa Diyos. Ang kanyang mga magulang ay mga tapat na Hudyo at pinalaki siya ng mga yon ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joachim at ang bahay niya ay napapaligiran ng malawak at magandang hardin. Karaniway doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Yon ang naging tanggapan ng dalawang hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Nang taong yon, nahalal na hukom ang dalawang matandang pinuno at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babilonya ang kasamaan sa katauhan ng dalawang matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis ng mga tao upang mananghalian. Sa araw-araw na pamamasyal niya doon, ay nakikita siya ng dalawang pinuno at naakit ang mga ito sa kanya. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang tungkuling magpatupad ng katarungan sa bayan. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na kasama ang dalawa niyang katulong. Napakainit noon, kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin, kundi ang nagkukubling dalawang hukom na naninilip sa kanya. Sinabi ni Susana sa kanyang mga katulong, "Dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng olibo at isara ninyo ang mga pinto para makapaligo na ako." Pagkaalis ng mga katulong, mabilis na lumapit kay Susana ang dalawang hukom. Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin. Sabi nila kay Susana, "Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Kapag tumanggi ka, sasabihin namin nahuli ka namin na nakikipagtagpo sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga katulong." Litong-lito si Susana at nasabi niya, "Wala akong lusot. Kung papayag ako sa inyo, paparusahan ako ng kamatayan. Kapag tumanggi naman ako, maghihiganti kayo sa akin. Ngunit mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong higanti kaysa magkasala ako laban sa Panginoon." Pagkasabi niyon, ay malakas na nagsisigaw si Susana, ngunit sinabayan siya ng paratang ng dalawang lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pintuan at binuksan ito. Narinig sa buong kabahayan ang ingay sa hardin, kaya nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tagiliran
para alamin kung ano ang nangyayari roon. Sinabi ng dalawang hukom ang kanilang paratang kay Susana at ang mga katulong ay nabigla sa kanilang narinig sapagkat wala pa silang narinig na gayong paratang laban kay Susana. Kinabukasan, nang magkatipon na sa bahay ni Joaquim ang mga tao, dumating ang dalawang hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay ipinag-utos nilang tawagin si Susana, ang anak ni Hilkias at kabiyak ni Joaquim. Dumating ang babae kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kanyang kamag-anak. Lungkot namang nag-iiyakan ang pamilya ni Susana, maging ang mga taong naroroon. Tumayo ang dalawang hukom. Ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana sapagkat tunay na nananalig siya sa Panginoon. Sinabi ng mga hukom, naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang dalawang katulong. Isinara niya ang mga pinto ng hardin, saka pinaalis ang mga katulong. Hindi nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ang isang binata at silang dalaway nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Kahit na nakita namin sila na nagyayakapan, hindi namin napigilan ang lalaki. Higit ng malakas siya kaysa amin, kaya't madali niya nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong kung sino ang binatang yon, subalit ayaw niyang magtapat. Nanunumpa kaming ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan. Sapagkat kinikilala silang pinuno ng bayan at mga hukom pa, pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman po ninyo ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam po ninyo na walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Bakit ako papatayin? Gayong hindi ko naman ginawa ang ibinibintang nila sa akin. Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa bitayan, isang binatang nagngangalang Daniel ang nilukuban ng Diyos upang magpahayag ng pagtutol. Ayokong mapabilang sa mga sumasang-ayong patayin ang babaeng ito. Sigaw niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Tumayo ang binata sa kalagitnaan nila at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito
nang hindi muna sinisiyasat at maingat na inalam ang katotohanan. Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang yan laban sa kanya. Nagmamadaling bumalik ang mga tao sa lugar na pinaglitisan. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, dahil binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang pinuno, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang kahihiyan. Kailangang panagutan mo na ang maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinaparusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Bagamat sinabi ng Panginoon, huwag ninyong paparusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinaparatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa akin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatali nang mahuli ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng maliit na puno ng goma. Sinabi ni Daniel, kung gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, sapagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, malupit na Kaananita, na hindi mula sa angkan ni Huda. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi kayang sikmurain ang iyong kabuktutan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng malaking puno ng roble. Kung gayon, sagot naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, sapagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng espada. Sa gayon, pareho kayong mapapahamak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng naroroon at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayin Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng hindi totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng hindi totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda
sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan ng araw na yon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. But Jesus went to the Mount of Olives. Early the next morning, he went back to the temple. All the people gathered round him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. "Teacher! This woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say?" They said this to trap Jesus so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger.
As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go. But do not sin again.